my beloved Boss Mike Cervera. Sa Bonifacio sa Maynila, ang mga taga-support. Tingnan ninyo kung gaano karami mga kababayan ha. Baka sabihin nyo fake news ako. Ang tao ron mga kababayan, 2,000. Oh, hindi pa sigurado. Ha? Baka nga mamaya mga ano lang yun eh. 1,500, 1,200. Ano? Oh, tuloy. Ni dating Pangulong Rodrigo Duterte para sa isang prayer rally. At ang latest doon, sa live na pagtutok. Narinig ninyo? Prayer rally. Prayer rally para saan? Para sa isang taong hindi naniniwala sa Diyos. Saan kayo nakakita ng mga taong matitino na pinagdadasal ang isang tao na hindi naman naniniwala sa Diyos? Na isang taong minumura si bro? Na isang tao pati Santo Papa minura nito? Saan kayo nakakita ng ganun? Papanalangin ninyo yung tao na hindi kumikilala sa Panginoon. Anak ng tinapa na yan. Diba? Saan kayo nakakita ng ganon? Ipanalangin natin ang isang taong demonyo. Ganon? Ipanalangin natin ang isang taong hindi naniniwala kay bro. Ipanalangin natin ang isang taong minumura. Sino? Ang Santo Papa. Ipanalangin natin ang taong gustong ipapatay yung mga obispo. Saka kayo nakakita ng ganyan naman kung hindi ba naman lintikan ng kamangmangan ng mga sumusuporta dyan? Sige nga, pakipaliwanag nga po. O, so, baka naman may DDS dyan. Baka gusto nyong ipaliwanag yan dito. Para naman hindi kayo nagmumukhang tanga sa mga komento ninyo. Ang dapat na komento nyo, yung sagot. At meron dapat laman yung mga opinion nyo. Hindi yung mga opinion pangbobo. Hindi ka patol-patol yung mga yan. Ha? Dito sa channel ko malaya kayo. Pero pag nakikita ko yung komento nyo, abay, ang taong grasa mag-isip eh. Eto dapat. Ang alin? Ang dapat na binibigyan nyo ng katwiran. Saan kayo nakakita? Ang tanong ng isang tao na pinapanalangin kay bro na makalaya. Ha? Samantalang itong tao na to ay isang kriminal, isang hindi naniniwala sa Diyos, isang taong minura sa Santo Papa, at isang tao na gustong ipapatay ang mga obispo. Tapos ipapanalangin nyo. Visit. Sino ba Diyos nyo? Teka, liwanagin nyo muna kung sino ba ang Diyos na pinapanalanginan nyo para magkaintindihan tayo. Kasi ako, bilang Kristiyano, naniniwala ko ang pinapangalanginan lang ay sino? Si bro, ang Diyos Ama, Diyos Anak, at Diyos Espiritu Santo. Pero ewan ko kung sino yung Diyos nyo. Ito na. Ilan po ba yung tao dyan para mabilis tayo? Ang isinagawang pagkilos ng mga taga-support. Taksilan. Ito. Tatay Digong, ibalik ka na nila sa amin. Kikilos sa Panginoon. Magtatagumpay tayo. Sinong Panginoon ang tinutukoy nila rito? Tatay Digong, ibalik ka na nila sa amin. Kikilos ang Panginoon. The imperfect drummer. Thank you naman. Dumbeldang supporter. Sabi. Kita nyo, tuloy. Salvador Panelo, dating Presidential Legal Advisor ng Administrasyon Duterte, tiwala silang pakikinggan ng gobyerno ang kanilang panawagan. Sa gobyerno na ngayon. Yung gobyerno na sinisiraan nila. Doon pala sila nananawagan. Kita nyo kung gaano katanga. Mga kababayan, yung pinapanawagan nilang gobyerno ay yun yung kanilang sinisiraan. Nagets ninyo? Yung pinapanawagan nilang gobyerno ay yun yung tinatawag nilang bangag, adik, at kung ano-ano pa. Tapos ngayon, hihiling kayo. Nananalangin kayo kay bro, ulitin ko. Yun yung Diyos na minumura ng gusto nyo na mabigyan ng hustisya.
Ang tatanga. Upang ipamukha sa kanila Na? na kataksilan Hmm. ang pagpapakanulo ng dating Anong pagkakita nyo? Pagkakanulo daw, pinagkanulo daw si Digong. Presidente Duterte Ah. sa mga dayuhan. Oh. Pag hindi sila nakinig, yan ang simula ng pagbagsak ng pamahalaan. Puta Panelo! Talagang ang lakas ng power mo! Akala mo naman talaga macho-macho. Teka muna mga kababayan, hindi ko kinaya to si Panelo. Oo, sabi niya, ito na daw ang sigmula ng pagbagsak dahil pinagkanulo daw si Digong sa mga dayuhan. Teka muna, Panelo, abogado ka pa naman. Di ba may kaso sa ICC? Sino si Digong? Oy, bakit hindi mo yon sinolusyonan? Hindi ba dapat inasikaso mo yon? Kaso, wala kang tigil sa kakabulong. Bulong ka ng bulong kay Duterte. Ganito yan, Panyero. Ganito yan, Mr. President. Ganito yan gawin mo. O ano nangyari? Di ba? Ikaw isa mismo sa nagpahamak sa kanya. Kaya kung ano man ang kinahinatnan ni Digong, kasalanan nila yon. Wala ho kayong ibang sisihin kung itong mga to lang. Wala na hong iba. Sila Panelo, sila Roque, yang mga yan. Lahat yan ang may kasalanan sa pagkakahuli kay Digong at makulong sa ICC. Sasampalin kita ng burat. Ano yan? Ilan ba kayo dyan? Ha? Gusto ko lang marinig kung ilan sila. Kabi-kabila ang isinagawang pagkilos ng mga taga-suporta Dito yata yun. Dito. Dito. Yan. Ulit. Ito. Jonathan? Pia, nandito ngayon sa Liwasong Bonifacio sa Maynila ang mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ilan? Ang sigaw nila, ibalik na raw sa Pilipinas si Duterte. Ayan bring PRRD home. Ibalik daw si Digong sa Pilipinas. Isigaw natin, bring him Lang yan, kokonti yan. Tuloy. Nakasuot ng puti at berde ang karamihan sa mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na nagsama-sama sa prayer rally sa Liwasong Bonifacio dito sa Maynila. Bitbit nila ang mga maliliit na watawat ng bansa at mga karatulang nanghihingi ng Yung mga zombie, asa pa. Punta kayo sa dahig. Samahan nyo na. hustisya para kay Duterte at bumabatikos kay Pangulong Bongbong Marcos. Nakalimutan na nila si Kibuloy. Hindi nyo ba napansin? Nakalimutan na nila si Kibuloy. Samantalang dati pinagrarally nila si Kibuloy, ano? Rally sila ng rally. Kibuloy! Hustisya para kay Kibuloy! Di ba? Okay, wala na. Si Digong na. Si Digong na ngayon. Wala na. Itchapera na si Kibuloy. Wala ka na, Kibuloy. Ayaw na sa'yo. Bago pumunta rito, nag-motorcade muna ang mga supporter sa iba't ibang lansangan sa Metro Manila. May mga prayer rally din sa iba't ibang bahagi ng Luzon, Visayas at Mindanao. Mamaya magkakaroon ng vigil at interfaith prayer para ipagdasal si Duterte. Sabi ni Attorney Salvador Panelo, dito na. Dito sa dulo 'yon. Dito siguro. Pasok. Pia, as of 5 p.m. nasa 2,000. Gabi na mga kababayan, 2,000 lang daw. Walang iya, 32 million, 2,000 lang dumalo. So alam nyo na, wala, nilangaw talaga. Nilangaw mga kababayan yung rally nila. 2,000. Anong klaseng rally yan? Samantala si Pangulong Bongbong Marcos, kapag ka nagpatawag, nagrally, 100,000 dumadalo. Wala pa sakaling kingan. Yung rally nyo, ginastos pa yan. Tagli 5,000 kada tao. O, kita nyo mga kasababayan. 2,000, kasama pa anino. Kasama anino, 2,000. Yung mga tao rito sa... Ulit, boss. Ulit. Ulit galingan mo. Okay. 5 p.m. nasa 2,000 yung mga tao rito sa Liwasong Bonifacio. 2,000. Ay!
2,000! Kasama anino? Anong klase yan? 2,000! Paano nyo mapapabagsak yung Malacanang kung 2,000 pa kayo? Kaya ba si Bongo, mga kababayan, nagdrama at kailangan may background music pa? Yung malungkot, ha? Para namang ganahan siya sa pagdadrama niya. Anyway, mga kababayan, yan po ang pangyayari sa nakalipas na maghapon kahapon. At kita-kita po tayo sa susunod na mga live natin, mga kababayan, para naman talakayin yung iba pang mga mangyayaring mga kaganapan sa ating kapaligiran. At ngayon, mga kababayan, talagang trending nga itong si Digong, nakalimutan na si Kibuloy. Si Kibuloy, mga kababayan, dati pinagpulpol power nila, walang nangyari. Ilang beses silang nanawagan, inabot pa ng 1 linggo dyan sa liwasan. Di ba? Ilang linggo sila sa liwasan. Ano nangyari? Napabagsak ba nila si Presidente? Nga. Kaya nga, mga kababayan, sinasabi ko sa inyo. Oo. May tumatawag. Hello? Nandiyan ba si Randy Reyes? Oy! Huling panawagan mo na to, ha? Yung relo mo, i-claim mo na. Diba, mga kababayan? Balik tayo, nawala ako. May tumawag, pinaalala si Randy Reyes, nandyan. PM ka na kay Arnold Lopez o kaya sa akin. O kaya kay Aichang. Mag-PM ka na para mag-claim mo na yung relo mo ba? Pag ako, hindi mo nakuha to next week, wala na, paparapol ko lito. Ngayon, mga kababayan, ano masasabi nyo? Kahit na anong gawin nilang rally, hindi na mangyayari na maagaw pa nila ang alin. Ang kapangyarihan kay Pangulong Bongbong Marcos. Matatapos ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. At doon tayo pipili ulit ng magiging leader ng bansa. At sana'y maging matalino tayo, mga kababayan, sa pagpili, sapagkat alam naman natin, maraming mga mapanlinlang tulad ho ng grupo ni Digong at ni Kibuloy. Muli, ako po ang inyong lingkod. Ako lang po ito. Mike Cervera po, laging nagsasabi, mahalin natin ang ating kapwa, ipagdasal po natin lagi ang ating bansa. Our beloved Boss Mike Cervera.